Hindi ko nagkakapangabot yung... So in 1970, mga kaibigan, 19 films ang ginawa ni Ate Guy. For Flor Contemplacion, yung one of the best actors of Cairo International Film Festival. Wow. And ito po ay another Grand Slam. Another Grand Slam. Fama Torian Star Awards Film Academy Award. Wow! 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 Kumusta ang estilo ni Joel bilang isang direktor? Ang ating kaibigang Joel naman. Siguro pag magkasama kami ngayon, hindi na siya maliligaw sa mga tao. Hindi, pero alam naman yung direct yan. Kasi lagi ko siya sinasabihan, direct, pag tayo gumawa ng pelikula, ayoko nang may atisiyo ang mga nanonood. Kasi pag hindi, aalis ako, doon na mag-walk out. Kaya nung minsan, nung ginagawa namin yung Sidhi, siguro si Direk masyado na rin na ano sa ginagawa niya, hindi ko rin siya masisisi. Kaya nga lang, masakit sa puso ko yung mga jeep-jeep, yung dumadating at mga tao yung gusto lang mapanood. Yun ang ano, pero pagkatapos doon, okay. Wala rin. Pero magaling siyang director. Magaling. 1996 you did Bakit May Kahapon Pa? Ay, Lee, lead them in so they won't bark. Lee, lead them in so they won't bark. Isa sa mga gusto kong pelikula. Kasi nga yung binigay ko rin yung aking panahon doon. Dahil nga sa gusto ko yung istorya. At the same time, yung kakaiba din eh, yung role value doon. Na hindi mo malaman kung yung nasisiraan ng bait, kung ano man. Ganda ng pelikula ito. Gusto ko lang na pagtanggol ng kapatid ko. And you won another international best actress for this film mula po sa Penang, Malaysia. Okay. And then of course, Sidhi, katulad ng sinabi niyo po, Ate Guy, 1999. Ako ang gusto talaga itanong, that was one of your most challenging roles. How was it? Buong pelikula, hindi ka nagsalita. Nung matapos yung pelikula, nagsisisi ako, ba't wala mo lang ako sinabi? Ba't hindi mo lang ako pinagbayan noon? Kahit konti lang na gano'n. That was a brilliant performance, guys. That was a brilliant performance. Pero, inisip ko naman, sige, okay, thank you very much. Doon, Tigay, kasi, na-cement yung image mo sa aming mga tagahanga, na si Nora Honor, kahit hindi magbitaw ng kahit isang salita, kaya magkwento. That film. Totoo yan. I will never forget Sidhi because of that. Kasi marami ang tao ngayon na nagsasabing, galing naman, mata lang ni Nora na nangungusap, etc. Pero kung pag-uusapan mo ang isang pelikula, that proves this. It's that movie. It's that movie. Mga kaibigan, kung mapapansin niyo po ay hinuhuli po natin. Pero sa ating pagbabalik po, ay pag-uusapan po natin ang mga pelikula na ginawa po na nag-iisang superstar. Kasama po ang national artist Lino Brocka at Ismael Bernal. Dito lamang po sa Inside. Kaya... Saan? Ikaw ang sila. My life, I will carry you. Si Nora Honor bilang actress ay walang kapantay. Sa maliliit niyang galaw, kilos ng bibig, titig ng mata, galaw ng balikat, hakbang, kahit nakatalikod ay naipapadama niya sa kanyang mga manonood kung ano ang ibig niyang ipahiwatig o ipahatid sa kanyang mga pelikula. Si Nora Honor bilang tao ay masasabi namin isang kaibigan, isang tunay na kaibigan. At guys, pangako namin sa iyo, habang nandito pa ay nandito kami. Ikaw ang superstar, kahapon, ngayon, at bukas. Kayo bahagi pa rin po ng ating kwentuhan na sana'y hindi matapos. Dahil marami po tayong narinig ng mga kwento na ngayon lamang po ay naibabahagi po sa atin, lalo na tayo na mga taga-subaybay at mga tagahanga po na nag-iisang superstar. Umpisahan natin sa dakilang Lino Brocka, ang pelikulang Inakala ng Anak Mo. Nung araw ayaw ko direct talaga nito. Totoo yan, ayaw ko talaga direct ni Lino. Kung ano dahilan, hindi ko alam. Pero mula nung na-direct ako ni Direct Mario, yun yata yung kita na gusto na rin niya ako mag-direct at na nagawa naman yun.
Hanggang sa nangyari na tuminggago ako kay Mario ng pelikula at gagawa kay Nino ng pelikula. Pag nag-usap yung dalawa, nagtatalo sila kung saan ako mananalo, kung sa pelikula ni Nino o sa pelikula ni Mario ako mananalo. Mario O'Hara. O'Hara. Okay, so Oo. nagkukwentuhan sila. Nagtatalo sila, hindi sa akin yan mananalo. O sa pelikula ko naman. Yun ang nabalitaan ko na nakakatuwa naman sa puso na ano. At saka marami ako natutunan kay Nino at saka yung maibalik lang niya, yung tiwala niya sa akin, masaya-masaya na ako. Malaking bagay na yun. Na naidirect niya ako talaga. How was he as a director? Yung pinakamahirap na eksena nga, yung hayop-hayop. Hindi niya, ayaw niya akong magano noon, mag-ensayo. Basta ang ginawa niya, sabi niya, Guy, hindi kita i-ensayo, hindi kita, basta take one lang yan, mag-take na kagad tayo. Tapos, pinagayan, siya muna umarte. Ah, talaga? Siya talaga umarte, kaya yung arte ko talaga nun, yun yung pinakita niya sa akin. Kasi ayaw niyang mag-ensayo ko eh. Basta, nung makita ko yun, sabi niya, pag-take na tayo. Basta itong gagawin mo, tutuloy yung luha mo. Hindi ko maano yung luha. Tutulo ang luha mo raw sa kaliwang mata. Pero hindi niya sinabi sa akin. Basta, kailangan tumulo yung luha. Kailangan tumulo. Hindi niya malaman kung saan. Kasi Kaliwa o kanan? hindi ko naman maano kung saan tutulo yung luha ko. Kaya, depende na rin kung saan tumulo yung mararamdaman. Okay, alright. So, siya muna umarte noon. Ginaya ko lang yung pinakita niya sa akin. Yung mistake. Pero ang nakakatuwang kwento nga, ang sabi mo nga kanina, habang ginagawa mo yung eksena, tumutulong si Lolita Rodriguez. Mm-hmm. Isang patunay lamang na ang pag-arte is a unsung work. Hindi ba? Nagtutulungan ang mga artista. Opo. Ang Kaya minsan, may paghalimbawa, close-up ng isang artista. Minsan, nagpupunta ako dun sa harap niya, maski na wala ako sa camera. Kasi kahit paano, yung kasi eye contact, yung reaksyon. importante sa tao yun, kasi isang artista yun. So guys, when you were doing the hayop-hayop scene in Inaka ng anak mo, what were you thinking? Actually, yung scene, Yung yung eksena? eksena talaga, Na ang asawa mo, ang nanay mo, Oo. may anak. oo, na naramdaman ko yung sakit nung ginawa ng asawa ko, na kung sa totoong buhay, mapapatay ko yung asawa ko. Di ba? Ganong katindi yun, ganong kaano yun. Kaya, may pakita sa akin, itong gagawin mo, naramdaman ko yun. How was it working with Lolita Rodriguez? Ay, naku, big. Ay, sobra. Ako tagahanga niya ako sa totoo lang kasi habang siyang kinukunan, hindi ko mapigilan ang sarili ko, nanunood ako talaga sa kanya. Nanunood ako sa kanya at sabi ko, ang galing talaga dahil kahit yun yung artista na talagang napaka underacting na hindi, pero mararamdaman mo yung ginagawa. No? Intense masyado. For this film, mga kaibigan, Ate Guy and Lolita Rodriguez won, you tied for the Best Actress in the Metro Manila Film Festival that year. Apo. Nanalo ka rin dito for Sarah. Bona, let's talk about Bona. Ganun pa rin yung ang mahirap lang doon kasi yung nasa ano kami. Smoky Mountain? Smoke Mountain. Right. Maganda doon yung mga scenes na ginawa namin yung kasi masyado ako nanulit kay Philip, di ba? Hanggang sa yung iba na nasa-sexihan doon sa scene na sa Colombo, yung kamay lang pinakita gano'n, maraming Habang nagkakaroon doon. minamasahin mo si Philip Oo. Sabi ko nga, Diyos ko, nagkakapunta. Anyway, hindi na pinakita yun siyempre, no? Pero tagay ako, paborito ko eksena doon ay nung aligaga ka habang nagsushooting, hindi naman siya Amos, artista, wait. pero Not done. namumblema ka. Not done. Totoo yun, totoo Ganda yun. ng eksena yun. At saka yung isang eksenang selos, linulak ko, tapos biglang, Wait till it's done. Of course, ang hindi malilimutang eksena dito sa pelikulang ito ay nung binuhusan mo na ng mainit na tubig. How was that scene done? Paano ginawa yun? kasi mahirap yung dadayayo yung eksena, di ba? Dapat yung kasi kumukulo. Kasi may usok eh. Ano yun? Yung ano? Yung effect. Oo. Oo, yun. Okay. Na kunyari, mahirap kasi dapat, ano ka na mainit talaga yung ano eh. Ang nararamdaman mo yung Oo. init, di ba? So guys, Ano? punta naman tayo sa isa pang national It's icon. not done yet, May mate. elder na. Done. Naku. Unahin natin yung pelikula mo, Ikaw I ay wanna wait Akin. till this thing get done. Wala ko siya naging director dyan sa Ikaw ay Akin. Why? 1978.